ba, lawsuit ng lawsuit. So, Yeah, oo. napakahirap na magkamali dito. Ay nako, the patient don't need the haldol, you need the haldol. Yun ang pinaka hindi ko nagustuhan dito sa Amerika, yung nagpapauwi. Na hindi mo naman kasalanan kung bakit low census. Yung the Yeah. fact na pinapunta ka na at contracted ka na for 12 hours a day na yun, naka-schedule ka na, bakit ka pauwiin? Hindi ko, mid-shifter ako. So, Mhm. sa ED namin, meron kaming option kung anong ship yung pipiliin nyo. Hindi kasi Hey everyone, welcome back to the show. I'm your host Daniel, and on this episode we have Nurse Khan. He is a nurse in an emergency department based in Dayton, Ohio. Hey Nurse Khan, kumusta? Hi! Kumusta? Hello sa mga subscribers mo. Nakakaloka. Hello din sa mga manonood ditong vlog na to or podcast na to. Hello. Alam mo, ang dami nag-message sa akin before na invite nga daw kita dito sa podcast. Buti walang walang nag-message sa'yo na patigilin na ako sa pagbablog. Charis. Ay, naloloka Talaga. din ako. Siguro marami ring mga galit sa akin. But anyway, hayaan mo na may mga nag-message din naman na mabubuti. Diba? Nanonood nga ako ng mga content mo eh. Ang gusto ko lang doon is, totoo ka lang din eh, no? Kung ano lang yung mga totoong nangyayari, hindi mo rin talagang sinusugarcoat. Mhm. Yun nga ang inaano ko eh. Totoo talaga yung parang based talaga sa experience ko at wala akong tinatago. Wala akong tinatago. Maganda man yan or mabuti. Wala akong tinatago sa vlog ko. Ang nakakaano lang is that yung iba natutuwa naman, yung iba parang pananaw nila or yung pagtanggap nila is parang nagrereklamo ako o kaya nagrarant ako sa social media. Hindi ganun. Yeah, before we start, can you share your YouTube channel para lang sa mga to those watching that has questions for you, they can go to your channel directly. Well, yung YouTube channel ko is Nurse Canned. Dati pinalitan ko into Ken, pero maraming nag-ano na hindi nila na ako mahanap. Charis, ba't hindi niyo ako mahanap? Sabi, binalik ko sa Kan, kaya Kan na yung ano ko, yung permanent na channel ko ngayon. Tapos, sinasabi ko din naman sa vlog ko, may mga nag-PPM na galing Defora sa yung Facebook Messenger ko, which is Kan Mansari. Mm-hmm. Okay. Sige, ililink ko yan sa description box down below. So, And first question ko is, can you parang just share us lang a story as a nurse? Bakit ka nag-nursing and before migrating back to the US, did you work sa ibang bansa din ba? Ano story mo? yeah. Bakit ako nag-nursing? Nag-nursing ako dahil talaga sa Amerika. As in, ito talaga yung pulot dulo ng kung bakit ako nag-nursing. Kasi nung first year pa lang ako, bago ako pumasok ng, bago ako pumasok ng BSN or School of Nursing, nag-graduate pala ako, galing akong Holo, lagpas pa yun ng Zamboanga. Parang small island siya, lagpas pa ng Zamboanga. So, doon ako nag-graduate. Tinatanong ako kung anong gusto kong puntahan, di ba? Sa time kasi na yon 2008 at ako pumasok ng nursing. Parang tinatanong nila kung saan mo gustong bansa pumunta kasi usually kasi ang pathway is para lang mag-abroad para kumita at makaangat-angat sa buhay, especially sa mga nag-nursing doon sa Mindanao. So, ang parati kong sinasagot, kaya ako nag-nursing, gusto kong pumasa ng NCLEX, maging USRN at makarating ng Amerika. Tapos karamihan ng mga kaklase ko, tinatawanan lang ako kasi doon sa lugar namin, parang bihirang-bihira pa yung nakakapag-Amerika. Parang onti lang, siguro mga 1% or 2%. Parang hindi bukas yung isip ng karamihan doon sa amin na possible pala kaming makarating ng Amerika. So pag naririnig nila sa akin na gusto kong mag-Amerika, parang tinatawanan lang ako, parang iniisip na parang ambisyosa naman itong si Kan, parang mga gano'n. Kaya nung nakapag-Amerika ako, as in, gulat na gulat ang lahat. As in, ang daming nagulantang. Kasi nga,
wala masyadong naniniwala na makakapag-Amerika talaga. Porket mga kamag-anak ko, tito ko, tinatawanan talaga ako pag sinasabi kong mag-Amerika ako. Pero nung mga time kasi nung nag-graduate ako nung 2012, sarado pa yung Amerika, tapos ang hirap din mag-apply papuntang Saudi. So actually hindi pa ako nag-Saudi agad eh. Nag-BPO muna ako for 2 years, hindi pa ako USRN noon, PHRN ako from 2014 hanggang 2016. 2016 hanggang 2021, yun, nag-Saudi ako for 5 years and mga 4 months, ganyan. Umuwi ako sa Pilipinas right after, or hindi naman siya kasagsagan ng COVID, 2021, para mag-exam ng NCLEX. 2021, October, pumasa ako, tapos after nun, ang haba ng story, na ano ako na, namatayan ako ng kapatid. So, yun, natakot na akong iwan yung mother ko, pero natakot din ako na hindi ko matutupad yung ultimate dream ko na makapunta ng Amerika. So, nung 2022, nag-apply ako, tapos yun, nakarating dito nung 2023. So, 5 years kang nasa Saudi, tama ba? Oo, 5 years akong nasa Saudi, pero nung nasa Saudi pa lang ako, talagang prinases ko na yung pag-NCLEX kasi nga first mahal, hindi rin kayang tustusan kung hindi ako nag-Saudi. Tapos siguro mga 20, hindi, last quarter ng 2018, dun ko napagtanto na gusto ko na talagang mag-Amerika. Gusto ko na mag-take ng NCLEX. Actually, bago noon, parang na-realize ko na ayoko nang mag-Amerika bago nung 2018. Kasi gusto ko sanang umuwi para ibang profession. Ayoko nang ikwento. Basta ibang profession. Pero napagtanto ko na gusto ko talagang mag-Amerika after nung 2018. Nung nagka-COVID yon, na gusto ko talagang maging nurse dito sa Amerika. Medyo challenging din yun on your part kasi kung base ka sa Mindanao, so you have to fly to Metro Manila for the Pearson VUE, no? Tama? Medyo, hindi naman siya challenging kasi nag-take ako pagka-uwi ko ng Saudi kasi nag-exit ako sa Saudi October 4, tapos umuwi ako ng Manila, nakarating ako ng Manila mga October 5. October 25, di na ako umuwi ng Mindanao. October 25 ata, 27, nag-exam na ako sa Manila. So pinocus ko talaga yung sarili ko na Hey everyone, kumusta? If you like this video, please make sure to download my 5 common mistakes nurses make when finding their employers' estates to help you on your American journey. Let's go back to the video. Mag-NCLEX kasi hindi talaga ako nurse photographer, hindi talaga ako katalinuhan. So dinaan ko talaga sa sipag at tiyaga, as in ang NCLEX. Kinayod ko talaga ng bonggang-bongga kasi hindi naman ako yung parang ang daming alam or kaya yung mga parating nagbabasa, hindi ako ganun. Dinaan ko talaga sa sipag, as in August 4, August 4 yung last day ko sa Saudi. Umuwi ako ng Pinas October 4. Nagkulong lang ako sa Saudi for almost August 4 hanggang October. Mga ilan yun? September, October. Mga 2 buwan para mag-focus talaga sa pagre-review. Hindi ako umuwi ng Pinas. Last working day ko na yun, pero nasa Saudi pa rin ako. Kasi paniwala ko kung uuwi ako ng Pinas, parang madidisrupt lang or parang mapupunta lang yung attention ko sa ibang bagay like family bonding or kung ano man. So finocus ko talaga, ikunulong ko talaga yung sarili ko for 2 months kasi nga wala akong alam, hindi ako bookish. Well, alam mo naman yung kasabihan na talo na masipag ang matalino. Charis. Kasi sabi nila kung wala kang content, sabi nila kasi kung wala kang matibay na pundasyon in terms of content bago ka mag-NCLEX, babagsak at babagsak ka lang. So I feel na hindi ko kayang ibagsak ang NCLEX even for the first or second time or kung ano man. Hindi ko siya kayang ibagsak kasi feeling ko kapag binagsak ko, hindi ko na kayang ulitin.
Feeling ko lang yun. Pero, ewan ko, kasi matindi ako ma-depress eh. Kaya binuhos ko na sa isang bagsakan, charis. Oo, no? Naniniwala din ako sa ganun, no? Talagang minsan, kailangan mo i-let go yung ibang things para lang makafocus sa NCLEX. Like ako, wedding photographer ako eh, pero yung nag-aral na ako for the NCLEX, hindi na ako nag-market ng studio ko dyan sa Pilipinas. So talaga nag-suffer din yung wedding photography studio ko. Talagang hindi kaya pagsabay eh. Talagang one step at a time ka eh, no? As in, mahirap Mm, magsisi sa huli kasi. Mahirap yeah. pagsisihan, sa huli na hindi ka nag-aral ng maayos, hindi mo pinocus yung sarili mo. As in, kasi alam mo, meron akong comment sa Rifora na person view trick at nung mga bandang, siguro mga 2022, ang dami kong nare-receive na message about bad pop-up na nagme-message sa akin. Puro, alam mo, nung mga last, hindi ko naman sa pag-aano nung mga last siguro quarter or kailan ba pumasa? Siguro mga first quarter ng 2022 hanggang matapos ang 2022 bago mag-start 2023 ba nag-start yung NCLEX Gen? Parang ganun. Hanggang bago mag-start yung NCLEX New Gen, as in, ang dami kong natatanggap na mga message na bagsak, bagsak, bumagsak ako, bumagsak ako, bumagsak ako. As in, so parang ay, sinasabi ko na lang na i-focus yung sarili mo, i-focus niyo yung sarili niyo sa sa pagma-master ng content kasi kahit pagbalik ta rin man yung question sa NCLEX kung pulido talaga yung review mo sa content as in walang magagawa si NCLEX kung hindi ipasa ka. Totoo, totoo. Correct, So, wala. So, yung pagpasa mo na ng NCLEX, paano ka naman naghanap ng employer mo sa US? Nirecommend ba yan? Nag-research ka? Matagal ko nang gustong mag-apply talaga sa Connetics kasi ang dami kong naririnig, Facebook yon, ang dami kong naririnig na magandang review about Connetics, ganyan-ganyan. And hindi naman sa sinasabi kong sobrang ganda ng Connetics. Meron din namang mga bad side or downside ng Connetics mismo. Pero yun, dun, alam mo bang isang employer lang ang inapplyan ko? Hindi ako nag-shop. Ito lang talaga, first and last employee. Ang una inano nila ako sa Baylor. Yun talagang gusto ko kasi, ang pinaka-first na gusto kong area is Texas. So sabi ko sa Connetics, hanapan niyo ko ng employer ng kahit na anong employer, basta Texas. Tapos yung inano nila, Baylor. So scheduled na ako for interview ng mga siguro November, mga ganyan. Kaso, wala. Hindi ko na gustong mag-US nung mga time na yun. Kasi nga na-depress ako may family problem kasing dumating, pagsubok, ganyan. So na-depress ako, ayoko nang mag-Amerika nung mga time na yon. So, nabuhayan ulit ako nung February 2022 or March of 2022. May tita akong sinadya talaga ako, as in, sabi niya ganon, sasayangin mo talaga yung NCLEX mo, yung totoo. Ganyan, mga ganon. Tapos yun, nabuhayan ako, bigla akong pumunta ng Manila nung March 10, 2022 para mag-isip-isip sana kung itutuloy ko pa ba yung pag-Amerika ko or hindi. Kasi sabi ko, ang reason ko kaya ako nag-nursing ay gusto kong mag-Amerika. Ngayon pa ba ako susuko na nandito na? Tapos na yung IELTS, tapos na yung NCLEX, tapos na lahat, tapos na yung CGFNS. Ngayon pa pala ako susuko. Daang libo na ang ginastos ko. Diyos ko, Lord. Sabi ko, tapos yun, nag-isip-isip ako, March 9 yung lipad ko papuntang Manila. March 10, na-interview ako. March 5, sunod-sunod. March 15, pinadalhan ng job offer. April, may PD na ako. Tapos May, sunod-sunod hanggang sa October, August, DQ na ako. Tapos pag October, last week of October ata, may visa na ako, mga ganyan. So, parang napakabilis. Kung siguro hindi ko dinelay ng konti, baka napaaga pa. Pero, syempre, may dahilan yung Diyos sa mga delay na nangyari sa akin. Siguro
Kaya dinelay muna ng onte para makapag-stay muna with the family for the meantime. Nakapag-stay naman ako sa Pinas for siguro mga 1 year bago ako lumipad ulit sa ibang bansa. Like, yun na nga, papuntang US na. So Grabe. medyo Mhm. pero hindi ko naman pinagsisisihan. Though may mga times makikita mo sa vlog maano naman ng mga subscriber ko sa mga vlog ko na parang sometimes nag-iisip ako kung bakit pa ako umalis ng Saudi Arabia at pumunta ng US. May mga times na nag-iisip akong ganun. Pero in terms of respect for nurses, in terms of yung compensation sa salary, lamang naman yung Amerika compared to Saudi. Kasi alam mo sa Saudi, ano na kasi ako more than 5 years na. So kung pupunta ako ng ospital, parang medyo senior na ako ng onte, so hindi na ako ginagalaw-galaw. Hindi na ako yan basta-basta binubuli-buli kumbaga. So, ito yung parati kong sinasabi ko sa vlog ko sa mga nurses na matataas na yung sweldo sa Saudi tapos wala naman silang pangarap na maging American citizen or maging isang US passport holder, single, walang anak, tapos hindi na ginagalaw sa ospital nila sa Saudi kasi alam mo maganda talaga yung Saudi, very secured, safe, walang halos krimen. So, sinasabi ko na wag na kayong pumunta dito kasi pagpunta nyo dito, kahit 20 years pang experience ninyo at alam ninyo sa sarili nyo na magaling kayo kasi kabisado nyo na mas malaki pa yung ED ninyo sa Saudi kaysa sa ED nyo na daratnan nyo dito, wala. Ano pa rin yung tingin sa inyo? Parang novice. Parang ano pa rin, parang nagsisimula ka pa rin. Though, syempre, alam mo na yung pasikot-sikot sa ED, pero syempre, bibigyan ka pa rin ng mga mabibigat na pasyente, basta-basta ka nalang ilalagay nun sa mga critical, nandun ka sa non-critical, ipapatawag ka sa trauma, di ba? Parang, ay, hayaan mo na, bago naman yan eh, kaya na, parang gagawin natin kung ano man yung gusto natin gawin sa kanya. So, hindi rin kayo makakapag-demand kasi nga, bago lang kayo, di ba? Kaya halos ayaw ko munang umalis dito sa pinagtatapakuan ko ngayon kasi baka pag lumipat ako bigla ako mabuli. Hindi ko kakayanin. Charis. Medyo ano na kasi ako ngayon. Parang alam mo yung napipil ko after siguro ilang taon na ba? Mga 1 year and ano na ako ngayon. Pero mga 1 year and 4 months na. Kada pasok ko sa trabaho, parang ano na lang, lalaro-laro na lang. Parang hindi na masyadong mabigat. Though nung first day naman talaga kasi may experience naman ako as ED sa Saudi Arabia. Nung first day pa lang hindi ko naman naramdaman na parang mabigat yung pressure. Alam mo yung pupunta ka ng ospital, meron kasing mga iba na parang bago pumunta ng ospital, parang ang bigat ng loob Yeah. papuntang work. Tapos Totoo. parang ayaw nila nang pumasok at napakabigat ng foot nila na i-set foot doon mismo. Kasi ang ED nakakaloka naman talaga as in. Nung first year ko sa ED sa Saudi, as in, ang tagal namin sa labas ng ospital. Tinitingnan namin yung mga ambulansya, ganyan-ganyan. Ayokong pumasok ng ED kasi nga natatakot ako. Pero siguro nasanay na lang ng nasanay ko ngayon sa ED, kapag hindi ko alam at hindi ako komportable, dito sa Amerika, meron ka talagang choice na parang, ay, hindi ako komportable sa ganyan. Sorry, hindi ko yung gagawin. I will ask for another help. Mga ganun. Or kung hindi ka komportable sa patient, as in, pwede ka talagang mag-verbalize. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa Amerika, yung parang meron kang choices na i-verbalize sa charge mo na hindi ka komportable sa patient na ito. Hindi naman sa nagiging demanding, pero mas priority nila kasi yung comfortability mo at mas gusto nilang nakikita na komportable ka sa work. Hindi yung parang everyday na naman kaskas ka ng kaskas ng ulo mo. Pag yung nasa Saudi pa kasi walang choice. Oh, teka, balikan ko lang sinabi mo kanina, no, na isa lang in-applyan mo papunta dyan. Sobrang, sobrang galing nun. Kasi alam mo ako, ang in-applyan ko parang 10 or 11 ang Oo. employer na How I in-applyan wish. ko. Inhayawan ako na lahat. Kaya yung buti na lang dito, kung saan yung sister ko, tinanong ko, uy, nag-apply ba, ay, tumatanggap ba kayo na nurses sa Pilipinas? Oo daw. So, yun. Alam mo yun, parang, minsan talaga may mga bagay na ano yun, no?
katulad na sinabi mo kayo na may plano yung Diyos. So, parang ganun lang din sa akin na parang kaya ako nireject sa lahat kasi dito ako pupunta kung saan din yung sister ko. And grabe, yung petition mo, ang bilis lang din, no? Same year? Napakabilis niya, as in nakakaloka. Ako din, naloka ako. Um, Imaginein mo, April ako inano, tapos narilisan ako na actually papupuntahin nila na ako ng November. Ako yung umayaw. Sabi ko gusto ko munang magstay sa Pilipinas kasi wala pang isang taon nung nagkaroon kami ng parang trahedya or tragic yung mother. So I wanna stay siguro mga 1 or 2 months, sabi kong ganun. So nagstay ako hanggang January 20, 2023. January na ako ng 2023. Pero October pa lang ata, natilisan na ako ng visa ng US Embassy. In which, yun parang, my, ako din sa, alam mo, nung first year pa lang, di ba sabi ko sa'yo, yun talaga yung pangarap ko na maging, finally natupad na nung narilisan ako ng visa. Wala pa ako dito yun sa Amerika. Sabi ko, sabi ko, ako mismo, sa parang nasabi ko sa sarili ko na parang, possible pala akong makapag-Amerika at maging green card. No? Akala ko ano lang, parang nagiging ambisyosa lang ako. Pero posible pala talaga, as in. Kaya ako nagba-vlog kasi gusto ko rin, alam mo, gusto ko rin maka-inspire sa mga kababayan ko or yung mga kapwa ko taga-Holo, yung mga Holoano. Alam mo, meron na akong mga classmate na nai-inspire na mag-take ng NCLEX na parang ang akala nila napaka-imposibleng kamtan or makamit yung pangarap nila na makapag-Amerika before. Well, sana maging daan ako or bridge para ma-realize nila na possible din palang um, makapag-Amerika ang isang Hodowano or galing sa isang isla. Yeah. Pero ang galing mo rin, no? Kasi kahit parang, let's say, hindi ko talaga alam, pero kahit parang walang sumuporta, no? Parang nai-envision mo yung sarili mo na mapunta ka ron. So straight ka lang din talaga sa American Dream, no? Oo. Oh, Um, ginamit ko lang actually dati ayoko talagang mag-Saudi pero ginamit ko talagang pathway yung Saudi na makapag-ipon, ma-prepare ko yung sarili ko kasi ang ganda ng experience sa Saudi. Kung hindi ako nakapag-Saudi, mahihirapan ako sa ED dito. Do wala rin naman talaga akong balak na magstay longer sa ED. Hindi ko naman sa dinidiscourage yung mga tao na wag nang mag-ospital kasi okay naman talaga yung compensation sa ospital, okay yung mga overtime, pero in the long run, ayokong manatili sa bedside nursing ng matagal kasi nakaka-stress siya ng bonggang-bongga. Tatanda ka. Sabi nga ni Nurse Johnny na parang 22 years old pa lang po ako. Naging talaga ako natawa. Tatanda ka talaga sa ED. As in, araw-araw kang nakikipag-diskusyon, araw-araw kang parang yung labanan, yung warrior, parati kang nakikipaglaban, hindi sa skills, pero nakikipaglaban ka sa bunganga, na mas lalo na kung chippy pa yung English mo na ko dahil. Kaya yung ko, yes na lang, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am na lang. Kasi nga as in, nakaka-drain makipaglabanan sa ED dito. As in, hindi mo sila parang katulad sa Saudi na pwede mo pang i-manipulate ng onte ng gano'n. Hindi naman sa amin na manipulate ko, pero dito as in, matatalino kasi yung mga tao. Meron talaga silang alam sa sakit nila. talaga. Paramihan ng mga Oo. siguro depende rin sa lugar Mhm. na pagtatrabahuhan mo or area or community kung saan nagsiserve yung ospital ninyo. Pero karamihan ng mga dito napaka very particular nila, and alam mo naman yung Amerika, 'di ba, lawsuit ng lawsuit. So Yeah, oo. napakahirap na magkamali dito. In parang lalakihan mo talaga yung mata mo sa pagbibigay ng med, sa pagsascan ng med, sa pagbe-verify. Nakakapagod makipaglabanan at kapag nasa bedside nursing ka, lalo na sa ED or any critical care areas, parang prone ka talaga sa error. And kapag nagka-error ka, jail ang katapat. Oo. So, wala talaga akong balak. Wala akong
balak na tumanda na parang 22 years old pa lang ako na parang, oh my God, 60 years old na pala. Mukha ng 60. Paano ba ako makakahanap ng ano, di ba? Ng future. Sige, mamaya nga may i-share lang ako. Pero for now, so let's talk about your work. Can you share your daily routine lang sa ER from the beginning ng shift mo, reporting, ganyan, hanggang sa end of shift? Pagkarating ko, depende. Pagkarating ko, siguro mga, ano kasi ako mid-shifter ako. So, Mhm. sa ED namin, meron kaming option kung anong shift yung pipiliin nyo. Hindi kasi kami parang open, ano kasi, open shift or contract yung sa amin. So, sorry. So, meron kaming 7 to 7, 7 a.m. to 7 p.m. Merong 10 p.m. at 10 a.m. to 10 p.m. Meron din kaming option 12 a.m. No, 12 p.m. to 12 a.m. At ang next doon, 3 p.m. to 3 a.m. Tapos, night shift na yung kasunod, which is 7 p.m. to 7 a.m. So, merong 5 hanggang 6 na shift na pwede mong pagpilian. Ako, ang pinili ko is 12 to 12. Yun yung pinaka-busy talaga kasi pinaka-toxic na hours. Kasi doon na yung pinaka-high volume. At lahat ng nurses nandoon na. Kasi di ba nga may darating ng 7, may Mm. madaragdagan ng 10, madaragdagan ng 12. So lahat ng nurses nandoon na from 12 hanggang 12 midnight. So yun yung pinili kong shift kung saan nandoon lahat ng support. So pagkarating ko ng darating yan ako nasa parking lot na siguro ako mga 11, mga 45 ganyan. Naglalakad na ako Mhm. papuntang unit. So darating ako doon mga 11:55, magka-clock in. Tapos pagka 12 o'clock, wala na kasi kaming huddle kapag mga mid-shifter. Ang nag-a-attend lang ng huddle is yung regular lang, 7 a.m. to 7 p.m., 7 p.m. to 7 a.m., mga ganun. So pagkarating ko, dediretso na ako sa charge desk para kunin yung assignment ko. Ang ED namin nahahati sa ang una triage, merong Mhm. non-critical area, merong critical pad, meron din kaming trauma bay, meron ding critical care, at merong psychiatric ED. So usually, um, na-assign ako between critical and non-critical pad. So for example, kung sa non-critical pad ako, 4 yung pasyente ko, 4 yung bed. Hindi naman sa 4 agad yung pasyente, pero 4 yung bed na hahawakan ko. Pag Mhm. nasa critical, tatlo yung bed, pero usually, 2 lang yung ino-open. Yung gitna mo, iti-held for super critical. Like, Mm. hindi naman super, parang held for critical na merong mga titration, merong mga intubated patient na Oo. puro mga titration ng sedating meds, mga ganun. So, yun, kasi nakafocus yung attention mo. Pero sa non-critical, dun ako parating na-assign kasi karamihan ng days ko dun ako sa non-critical kasi sinabi ko talaga sa nurse manager ko nung interview pa lang, ang strength ko is nasa non-critical emergency department or non-critical pad, yung mga category 3. So sabi ko doon ako, yun yung pinaka-strength ko. So nilalagay din naman ako sa critical pero bihira. So yun ang kagandahan dito, kung saan ka komportable at kung saan ka feeling mo at best at magaling, doon ka nila ilalagay. Hindi ka nila sasabihin na parang ah, pumunta ka ng trauma, mga ganon, di ba? Hindi ganon yun. Hindi katulad sa Saudi na parang, ay, wala kang choice. Pag sinabing trauma ka. Kaya kung minsan sinisikliban ko na lang, charit. Hindi, no. So doon, sa non-critical. So pagkarating ng pasyente, depende. Dito kasi ang pagkakaiba, dito Aha. sa amin, sa catering house, pagkarating ng pasyente, kahit wala pang doctor's order, pwede mo na yung i-cannulate, kunan ng dugo, Mhm. Mhm. tapos yon pwede ka nang mag-send ng blood, ng extra blood papuntang lab, nang wala pang order. Nakakaloka nga, nung nasa triage ako minsan, after 2 hours, dapat orderan mo na yung patient according to protocol. Kasi dapat
after 2 hours, dapat may nagawa na sa pasyente. Like, ipa-x-ray muna. Hindi pa yung nakita ng doktor, ipa-x-ray muna, ipa-blood test muna. Naloka ako. Sabi ko, ano pa yan? Hindi namin yung ginagawa sa Saudi. O, di ba? Pero based naman yun sa sa protocol ng ospital. Meron silang protocol na ganun. Pag more than 2 hours na dapat, makunan mo na ng simple CBC, metabolic panel, tapos napa-x-ray mo na kung ang reklamo is mga abdominal pain, mga chest, mga ganun, mga top na, mga simple naman. Hindi ka naman pwedeng magpa-CT ng walang walang order ng doktor. Ambisyosang nurse naman ito. Sumobra. Charis. Mga ganun lang yung mga pag ang kagandahan dito, ang pinaka nagustuhan ko, hindi bihira kami magtulak ng pasyente. Pag merong x-ray at merong CAT scan, i-radio mo lang, patient is ready for CAT scan, patient is ready for x-ray, kukunin na yan ng radiology staff. Tapos, ibabalik din nila yan sa room mo. Unlike sa Saudi, aakyat pa ako ng second floor para ipa-CT scan. Kung sira yung x-ray sa emergency department namin, aakyat pa ako ng second floor para ipa-x-ray at sasamahan yung pasyente. Dito hindi ko na sinasamahan, lalo na kapag stable talaga. Ihahatid at hatid sundo yan. Pag pupunta sa ultrasound, hatid sundo rin ng transporter. So, kaya ko na-enjoy yung buhay ko dito as an ED nurse. Kasi nga, kung pagod na yung mga Amerikano, my God. Kung nasa Saudi ito, baka first day pa lang, ligwak na ito dahil. Kasi nga, napakagaan ng trabaho dito. Pero, isa sa mga challenge dito, kapag nag-endorse ako pataas, ay meron din ng mga bruha. Mga saan ka naman meron talagang mga bruha. Minsan nga, merong nurse akong na-endorsan. Meron talagang mga masama yung ugali. Telephone endorsement lang kami dito. Tapos susunduin niyo ng transporter, iakyat nila sa taas, hindi mo na iakatid. So, tumawag ako for report. Tapos sabing ganun, hindi ko kasi nabigay yung haldol ng pasyente. Tapos, ang haldol kasi na yon hindi na pinabigay ng doktor kasi nga, ano tong tawag na to? Kasi nga, na siya, parang calm and cooperative naman. So, wag na daw ibigay yung haldol. Aba, nagsisigaw ang lola mo, why did you not give the haldol? Why did you not give the haldol? Tapos, yun, in-explain ko ng maayos. Syempre, ayoko makipag-firean. Sabi ko ganun. Ma'am, the haldol was not given because the patient is already calm and cooperative. Sabi, okay. Sa isip-isip ko, ay nako, the patient don't need the haldol, you need the haldol. Dok, nieta, ikaw yung tuturukan ko ng haldol, ikaw yung nakanais. Meron din ng mga maldita dito, pero kung ikukumpara ko yung experience ko sa Saudi tsaka dito, meron siyang mga pros and cons, merong mga magagandang nangyari sa akin sa Saudi, meron din namang hindi maganda dito. Ang pinakaayo ko lang talaga dito sa day-to-day work or sa bedside experience ko dito is nagpapauwi sila pag low census. So, may mga time na low census kami sa ED, pinapauwi kami or pinapapasok kami ng late. Kunyari, 12 to 12 ako, papapasukin ako ng 3 p.m. na. So, bawas na naman yung sa PTO ko. Not unless mag-OT ka para ma-cover up yung mo. Nag-iipon kasi ako ng PTO kasi gustong-gusto kong nagbabakasyon para nakakaalis ako dito sa Dayton. Kasi yung Dayton, nakakasawa na, Charis. Oo, no. Pero, wait, teka, share ko lang din, no? Kasi yung sinasabi mo na, di ba, pag kailangan ng mga, yung patient, ita-transport mo pa sa mga radio, no? Yun din yung experience ko before, no? Dito sa, back in the Philippines, no? Which is medyo hassle din talaga pag dadali mo pa yung patient sa ibang lugar, no? Para sa mga certain procedures. Okay yung may talagang, yung radiologist yung maghahatid sundo na para sa patient. Actually, napanood ko nga yung video mo na
dinidiscuss mo yung TSA, yung sent home. So, paano yun? Kunyari, pumunta ka na and gusto kong pauwiin. Do they at least compensate you para sa oras na pumunta ka na, ganon? Paano yun? Kung na-experience ko ng ganyan, nandun na ako sa ospital, sabi ko, wala na akong magagawa, nandito na ako sa parking lot, papasok na lang ako. Actually, meron kang, hindi siya force talaga, kasi maghahanap sila yan ng mati-TSA nila. Ang TSA parang sent home or late. So, maghahanap sila yan. So, ang gagawin nila is, tatanungin ka nila ng, um, is it okay if i-TSA kita from 12 or i-flex kita from 12 hanggang 3? Tapos, 3 ka na papasok, hindi ka nila i-compensate doon. Kung hindi ka talaga pumasok from 12 to 3. Aha. Ang mangyayari lang kapag pinorse mo yung sarili mo na parang, ay hindi, parang ganito sabi, ay hindi, ayoko, may mga ganyan eh. Nasubukan ko na kabayan, sabi ko, ay hindi, ayoko. Sabi ko ganun, magbabakasyon ako ngayong March kasi nagbakasyon ako ng March. Sabi ko, magbabakasyon ako ng March. Hindi, pupunta talaga ako. Ayoko matiis eh. Pagdating ko dahil, pinag-initan ako. Alam mo kung saan ako nilagay? Doon sa non-critical. Tapos yun yung from 12 o'clock from 3 p.m. hanggang matapos ang shift ko. Puro ako hindi, ang dami kong transfer from non-critical papuntang critical kasi nilagyan ako ng SBT, nilagyan ako ng mga bedridden na pasyente, lahat as in busy ang naloko ako ng buong shift na yun. As in, meron talagang mga charge nurses na bruha din yung pag-iisip. Bruha at mapaghiganti. Alam mo, eto isisingit ko lang yung about sa racism. Nag-i-exist talaga yan dito. Ayaw lang aminin ng ibang mga puti or kung sino man. Meron talagang ganun. As in, mapifeel mo talaga na ayaw nila ng Asia. Hindi nila yan aaminin, pero as in, halatang halata sa kung ano yung pinapakita nila or kung paano nila tratuhin in terms of patient allocation, in terms kung paano sila makipag-usap sa co-staff nila, mapifeel mo na parang, lalo na yung parang pure na puti talaga, tapos may pagka mga maldita, tapos hindi na-expose ni minsan or hindi nakapag-travel, lalo na yung mga hindi nakapag-travel papuntang yung mga papuntang Asia, mga ganyan, hindi nila subukang mapunta ng California. Kasi, alam mo, may mga Amerikano dito na never pang nakasakay ng eroplano, lalo na dito sa Dayton, as in, naloloka ko dahil never pa silang nakapag-travel papuntang California, never pa silang nakapagpunta. Sabi ko, buti pa yung mga Pinoy nakapag-travel na nalibot na ang buong 50 states. Itong mga Amerikanong ito, pinanganak dito, pero wala. Dito lang talaga sa state of Ohio. So yung mga ganon, parang meron silang pagkaugali na parang mapangmata-mata sa mga Asian. Kasi ang area kasi namin or yung state of Ohio, hindi pa siya parang well diverse kasi. Hindi pa siya parang Talaga. hindi pa gaano karami yung anong tawag doon? Basta maraming nationality, hindi pa marami rin. Unlike sa Actually, California, di ba? Unlike siguro sa mga New York, mga ganyan. Marami dito totoo mga yun eh, no? puti. Kasi yun, nagsimula ako mag-rotate sa area, sa skilled nursing ako, by the way. Ang dami din nagulat ako kasi yung mga ibang katrabaho ko rin, hindi pa sila kumukuha ng passport, never sila nagta-travel din talaga. So parang, what? Ang laki na ng buying power nyo, tapos hindi pa kayo nagta-travel, no? So, yun lang din, no? Same lang din. And, actually, hindi lang ikaw yung unang taong nag-mention nun, sinabi mo ngayon. Marami din talaga. Marami din. Meron din talaga. Oo. May mga ganun talaga. Kahit saan, maski sa Saudi naman, meron namang racism. Meron din naman, yung parang pangmamanta sa katulad nating mga Asian. So, siguro nakadepende na lang sa atin kung paano tayo makikipag-deal sa mga ganong tao. Whether kung papatulan natin.
Hindi naman sa sinasabi kong wag nating patulan or patulan natin ng bonggang-bongga, pero kapag sobra na, um, siguro i-rate sa management kung halatang-halata na talaga yung pang-aapi. Pero kung walang ginawa yung management, ewan ko na lang, siguro nakadepende sa tao kung gaano siya ka matiisin or kung paano i-handle yung mga ganong Mhm, bagay. mhm. Pero wag sana nating parang sabihin, hayaan mo na. Kasi pag hinayaan mo yung mga ganon, mas lalo silang parang, ay, ang sarap pala nitong anuhin, 'di ba? Wala naman nagpapabaya naman parang normal lang sa kanya, o 'di ba? Ulitin at uulitin. So kung hindi ka papalag, ang 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 magiging dating sa ang magiging dating pala sa kanila is parang okay lang sa na ginaganon ka. Pero 'wag mo rin patulan ng bonggang-bongga kasi Mhm. ang mangyayari pag-iinitan ka. Kapag sinabi mo, "Ay, napaka-racist niyo pala," or isusumbong ko kayo sa management, walang mangyayari. Ikaw yung kakampihan na 3 months pa lang dumating, tapos ikaw 5 taon na, hari na sa area. Naku day, walang mangyayari. So, sa mga bago, pag 3 to 6 months pa lang kayo, dapat kayo, parang Barbie doll lang kayo umeksena sa unit. Parang lang, behave. Tsaka na kayo maglabas ng sungay niyo after mga 3 years. Yung parang stable na talaga dito. Kasi matatakot na yan sila sa inyo. Charis. Or kaya kung may napatunayan na kayo na parang kayang-kaya nyo niyang gumalaw sa area, Mhm. kasi hindi kayo tutulungan ng mga hinayupak kapag inaway nyo agad. Kaya makutama muna siguro for mga 6 to 12 months. Diba? Mhm. Tiisin mo. Usually, mabait naman sila sa mga bago kapag siguro mga 6 months kanya, mabait naman. Mabait yung naging pagtrato. Ngayon, meron na akong mga kasamang aalis na. Di mo rin matitisi kasi kapag hindi na talaga kaya. Oo. Pero Oo. ako, tinitiis. Hindi naman sa tinitiis, parang na-enjoy ko pa naman kung nasaan man ako ngayon. Kung nasang area man ako. Pero hindi Ah, ako mag-EAD forever. Ayokong mhm. tumanda. Check. Ayokong maging 22 years old. Share ko lang, no? Kasi naalala ko yung sinasabi mo na parang sabihin natin yung parang medyo, parang binubuli na ba? Parang ganun ba? Ganun Not kasi yung really. nag-ano ganun, alam mo sa amin, hindi lang naman Asian yung nabubuli, pati mga Mhm. bagong mga new grad, may mga Mhm. nabubuli din. Um, Nasa sayo na lang kung magpapaano ka kasi alam mo, nung bago pa lang ako, nung feeling nila kasi parang wala akong alam, parang new grad, mga ganyan. So, makupad ako kumilos, eme-eme, ganyan-ganyan. The more na hindi mo alam yung ginagawa mo or the more na makupad ka kumilos, the more na hindi ka nila tutulungan. The more na mabilis ka kumilos, the more ka nila, ewan ko, parang mas lalo nilang nilulukmok yung mga taong kailangan ng tulong. Kasi may mga new grad sa amin na kailangan nila ng tulong ng bonggang-bong. Kasi nga, syempre, new grad, makupad kumilos, mas lalo nilang hindi tutulungan. Ida-drown nila hanggang sa hanggang sa lumubog na at hindi na makahinga. Mag-quit na. O hanggang sa mag-quit na. Gano'n. So, ako ngayon okay, parang tinutulungan naman ako. Mhm. Sinawa, Mhm. Mhm. paminsan-minsan. Pero hindi mo talaga yung parang masisigurado na everyday tinutulungan ka or Oo. everyday magiging maganda yung takbo ng sa bedside kasi unpredictable sa Totoo. ED, Mhm. unpredictable yung mga mangyayari. So, may mga days na really bad, so bad, as in halos gumapang ka na. Pero may mga days naman na hindi masyadong busy. Pero yun na nga lang ang kaibahan sa Saudi tsaka sa Amerika. Kapag hindi busy dito, nagpe-pray na kami na sana maging busy naman kasi yun, magpapauwi na. Sa I Saudi, see. kapag hindi busy or kaya sa Pinas, yay! Walang pasyente, bayad pa rin tayo, hindi tayo mapapauwi. 'Di ba? Oo. Mhm. Nagpapauwi ba sa Pinas?
Hindi ko na-experience yun. Hindi mo Hindi. iyon, ewan ko nga ba, natatakot malugi yung mga ospital dito? As in! Kasi hindi naman natin kasalanan na walang pasyente kung hindi sila marunong mag-market, 'di ba? As in, napaka-ano nila, anong tawag dito? Napaka parang naninigurado ng Mhm. profit, mga gano'n. Huh? Ay, yun ang pinaka hindi ko nagustuhan dito sa Amerika, yung nagpapauwi. Na hindi mo naman kasalanan kung bakit low census. Yung the Yeah. fact na pinapunta ka na at contracted ka na for 12 hours a day na yun, naka-schedule ka na, bakit ka pauwiin? Hindi mo naman kasalanan. Oo. Diba? E di Oo. mag-restock na lang or pero wala. Papauwiin talaga kami. Sa amin, maswerte pa yung mga nasa taas kasi pinabababa nila sa ED. Kapag busy kami, yung mga nasa floor, pinabababa nila kapag Mm. low census sa taas. Pinabababa nila kapag busy. Tapos overstock sila sa taas. Sa amin, wala na kaming bababaan kasi nasa baba na kami. Lalabas. Alam mo sila. Sabi ko nga, kawawa yung mga ED kasi nga, wala na kaming ibababa, ano, sa parking lot tayo magtatrabaho o kaya sa basement. Wala na. Diretso na uwi. Nakakaloka as in. Tapos, um, pinapawi ka na nga. Pero, eto pa, isingit ko lang itong bakasyon na to kasi isa ito sa mga naging triggering factor din sa iba kong mga kaibigan kaya ayaw nilang mag-Amerika. Sabi nila 12 to 14 days lang yung bakasyon. Well, yes, kung bibilangin mo yung sa amin, siguro mga 160 hours or 172 hours lang per year yung allocated sa amin. Pero sa hours na yon, nasa 12 to 14 days. Pero ang paplatan mo lang is 3 days per week. So more than a month pa rin yung magiging parang bakasyon mo kung hindi ka na PPO or nasi-send home. Yun nga lang, wala ngang sick leave dito. Nasi-send home. So, sa mga friend ko na nag-iisip pa rin, meron akong friend na mas nauna pang pumasa ng NCLEX sa akin. Ayaw niya talagang pumunta dito sa Amerika kasi nga kulang daw yung bakasyon. Sa Saudi nakakapagbakasyon siya ng 1.5 months. Pero dito, makakapagbakasyon ka rin ng 1.5 months. Mahal nga lang yung ticket, Charis. Pumuntang Pinas. Oo. Oo. Teka, para sa mga new nurses, no, na papunta dyan, sabihin natin sa Ohio, sa Dayton, can you give us a range lang of the salary? And can you give us an idea of the night differential, weekend differential, and pickup bonus kung ino-offer din ba yun? For example, sa hospital mo, ganyan. Ayan. Dito sa amin, yung ano ko, yung na-count na experience ko dito sa alam naman siguro ng mga taga-ano yan, taga Ohio, kung magkano yung swelduhan dito ngayon ng mga new grad. Actually, ang swelduhan dito ng mga new grad is nasa ano lang, siguro mga 32 USD. So, yung experience na na-count sa akin is around 10 years ata, kasi 10 years or 9 years. 8 years. Mga ganyan, 8 to 9 years yung na-count sa akin. So, experience ko sa Pinas, tapos yung sa Saudi. Tapos, yon ang salary ko nagre-range siya kapag hindi ako nag-OT, pinaka-ano na to, pinakamataas na yung nasa mga 4, siguro pinakamataas na yung mga 5, 4, 9, mga ganyan. Yun yung pinakamataas. Pinakamababa, mga 4, 4. Ganyan. Kasi yung pinakamababa na sinahod ko is 2-2 sa yun na, 2-2 hanggang 2-5, 2-6, mga ganyan. 2-8, mga ganon. Pero konting overtime mo lang, medyo tumataas naman yun. Oo, no? Tapos, pagdating sa night differential, yes, meron sa night differential, tsaka PM differential. Kasi sa amin, kapag pumatak ng 3 PM hanggang 11 PM, meron na yung PM differential and 10% yun ng bone. 10% yun ng hourly rate mo. Tapos, from 11 PM hanggang 6 AM,
ang pagkakaalam ko is meron yung 15% naman. So kung night shift ka from 11 a.m. hanggang 6 a.m., 15%. So, yung 7 p.m. mo hanggang 11 p.m., 10% naman. So, ang akin, ang sinasaktuhan lang or nadaragdagan lang ng differential is from 3 p.m. hanggang 12 lang. Yun lang, 9 hours. So, mas malaki siguro yung sasahurin kapag night shift ka, pero nakadepende na lang sa'yo kung gusto mo talaga mag-night shift. Kasi kaya ako pinili ang mid shift kasi nga first and foremost late akong natutulog, late din ako nagigising. So yun, kaya ko siya napili. Maski busy, at least nakakatulog ako ng maayos from around 2:30 hanggang mga 10 o'clock, ganon yung tulog ko, or 9:30. Yun yung ganong tulog or body clock ko. So PM differential na weekend differential meron din. Siguro ang pagkakaalam ko 25% ata yung Yung medyo yung malaki. yung weekend differential. Pagdating naman sa overtime, nakadepende. Sa amin hindi kasi siya flat rate. Ang network na pinagtatrabahuan ko, maraming ospital. So iba-iba siya ng incentive. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko, meron silang ino-offer na 50% incentive. So for example, ang rate mo ay $40 or $42, mga ganyan, or 40, ano na natin, $40 per hour. So times mo yon by, kunyari, meron kang 50% incentives. Ang regular overtime is time and a half dito. So magiging ano yun siya, parang $60. Pero kapag nag-offer sila ng 50% incentives sa mismong araw na yon, pero hindi lahat ng overtime namin may 50% incentives, nakadepende. So magiging 80 siya kung merong 50% incentives, mga 80 ganyan. So magiging ganon. Plus pa yun yung mga differential na tatamaan, like weekend, PM, ganyan. So medyo mataas-taas din yung pag nag-overtime ka. Pero hindi rin siya napaka-sobrang healthy na mag-overtime. Kasi, alam mo, in-experience ko talaga yan lahat, as in. Kasi sa Saudi, ang regular working hours ko is 48 hours per week. So, apat na 12 hours ang regular working hours namin doon. As in, regular yun. Wala yung OT. So, 48 hours. Dito, 36 hours lang ang regular working hours. So, sabi ko, naisip ko ganyan, kung 48 hours nga, sa Saudi, nag-OT pa ako, nagiging 60 ako per week, kaya ko yun dito sa Amerika. Sabi ko nga, grabe, inanganghanga yung mga Amerikano sa akin, no, nung ginawa ko yun. Pero, ginawa ko yun for 2 months, as in. So, in-experience ko lahat. In-experience ko na mag-OT ng isa kada linggo. In-experience ko mag-OT ng 2 kada linggo, mga ganyan. Hanggang sa umabot ako ng yung parang, per paycheck pala. In-experience ko ng 1, 2, 3, hanggang umabot ako ng 4 per paycheck. As in. So, na-experience ko lahat yon. So, napaka-exhausting yung 4. Yung 3 nga, napaka-exhausting din. Siguro mga 1, okay na. Ngayon, nag-OT-OT ako mga 1, ganyan, 9 hours. Kasi pwede kasi kasama na partial OT ng mga 9 hours lang, 8 hours. Kasi, hindi ko naman sa inaano, pero nakaka-overwhelm or nakakapagod din mag-overtime, maski malaki yung bayad. Totoo. Pwera na lang sa kung kailangan talaga, so wala talagang option, may kailangang bayaran, kesa naman malubog sa utang, di ba? Kung may inutang ka talaga na dapat mong bayaran, tapos lumalaki at lumulobo yung interest, okay na, napagurin mo yung sarili mo for 3 to 4 months. Okay lang yun. Kesa naman malubog ka sa utang at mag-file ka ng bankruptcy, di ba? Dito uso yung bankruptcy. Akala ko,
Akala ko bangko lang ang nababankrupt dito, pati pala mga tao nagpa-file ng bankruptcy. Kasi ang mga tao dito pala, napakaswerte natin pala as in na nagtapos tayo ng nursing sa Pilipinas. Karamihan ng mga colleagues ko dito, merong $100,000 student loan, mga ganun, merong mga 90,000, mababa na yung 50,000. Tayo wala tayong student loan. Pwera na lang sa mga ambisyosang nag-loan ng bonggang-bongga sa car. Charis, joke lang ito. Baka naman kailangan talaga yung car. Sabi nga nila, need talaga daw, necessity daw ang car dito. Necessity naman, pero iano rin natin, isakto din natin sa ating pangangailangan. Hindi naman porket dream car natin, is kailangan na natin bumili ng BMW. Charis, nagpaparinig ka? Pero totoo din, no? I agree. Necessity daw, I pero agree. marami namang okay na mga second-hand car na pre-owned, di ba? Sabi nila, certified pre-owned, tsaka Alam mo sa pagbili ko ng car, yun talaga yung pinakamalaking pinagsisisihan ko na bumili ako ng brand new. How I wish na-realize ko nung una pa lang na bumili ng isang certified pre-owned na siguro mga $20,000 lang. How I wish na-realize ko yun nung una parang. Kaso, naunahan ako ng excitement, naunahan ako ng, naunahan ako ng parang, ito na to, American dream, dapat maging ganito ako, ganyan. Sa una lang pala yon. Sa mga bago at parating pa lang, sana ma-realize ninyo na parang sa una lang ninyo mararamdaman na dapat, ay, nakarating na ako ng Amerika, nakamtan ko na yung aking American dream, dapat ganito yung kotse ko, dapat magkabahay ako within 1 year, dapat unahin ang ipon, unahin ang savings, huwag masyadong ambisyosa at huwag mag-change ng lifestyle pagkarating nyo dito sa Amerika on your first 6 months kasi pagsisisihan ninyo na change nyo ng bonggang-bongga yung lifestyle ninyo pagkarating nyo on your 3 to 6 months. Diba? As in, marami ngayong mga yung mga nauna, yung mga 2020 to 2023 na nakarating dito, nagsisisi kung bakit sila bumili ng brand new car. Well, kung yun talaga yung preferred mo at meron namang budget, go for it. Diba? Pero kung kayang magtipid or kung kayang minimalistic muna yung yung lifestyle at hindi muna bonggang-bongga gawin, 'di ba? Kasi baka matulad kayo sa akin na pagsisisihan ninyo, 'di ba? Sa huli after 1 year. Kasi as in bumababa talaga yung value ng car ng bonggang-bongga. Oo. Actually, ang dami ko nang nakausap na same din yung point nila, no? Na talagang pinagsisisihan din nila, no? Na sana pala ininvest na lang nila sa mga 401k or Roth IRA nila, no? Yung nag-depreciate na kasi yung value. So, sana doon na lang nila inipon na max out nila yung contributions nila yearly sa mga ganung bagay kaysa buying a brand new car. Pero, at least, no, parang, at least you learn na, no, na parang mas wiser ka na, so hindi na mauulit yun. Yeah. Isa yun sa mga naging pagkakamali ko nung bago pa lang ako dito sa Amerika. Yung pagbili ng kotse. Kasi nga masyado naunahan ako ng excitement na parang, eto na to, American dream na to, ganyan-ganyan. Tapos, dumating pa sa point na parang, sabi ko, sabi ko, meron namang budget, mga ganyan. Ano kaya kung ganito yung bilhin na car. Ay, nako, hindi. Kung bumili pa ako ng mas bongga, siguro masyado kong pagsisisihan. As in, wala akong masyadong ginagastosan. Kayang-kayang bumili, pero manghihinayang ka na sana minax out mo lang sa Roth IRA mo, mga ganyan, sa mga retirement account mo, yung pera. Kasi hindi forever, lalo na sa mga single na meron din namang walang balak na mag-settle talaga dito sa Amerika. Sayang yung time, gamitin niyo yung time para mag-ipon kung yung final destination or your final goal talaga ninyo is after 20 years, 30 years is dun lang din sa Pinas magsisettle
gusto Aha. nilang kumuha ng American passport dito, mga ganyan. So, wag sayangin ang time na makapag-ipon at i-max out ninyo yung Roth IRA ninyo. Tinaasan na ata nila yung max, Yung nasa contribution 7.5 alam na ko. ata for 2024. Oo, tinasa Kasi na may ata max nila. ata yun eh. Akala ko dati wala. You can contribute as many as you can. Pero Oo, oo. Oo. Last question lang regarding your workplace. Ikaw lang bang Pilipino o meron di iba? maraming Pilipino sa amin, marami. Pero hindi karamihan ng mga co-staff ko is mga American. Siguro mga 70% to 80% ay American. So Nice. mahirap din pag ganun. Pero Okay. at least meron na kami mga kasama, di ba? Yung Mhm. nga ng iba, alis na din, punta ng ibang states, mga ganun. Mm. Transfer din na. Oo. Oo. Um, Talk about naman ano, life as an immigrant sa Amerika. Para no, as a single na punta sa Amerika, what do you think is the ideal pocket money or hello? Yan ba? Ay, hello, sorry, Okay na yung na-disconnect. disconnect. Yeah. Yeah, so sorry so para sa ano, let's talk about life as an immigrant sa Amerika. As a single, what do you think is the ideal pocket money para pagdating dyan na isang immigrant is at least no, medyo komportable siya in the next few months? Ang dala ko dito, magkano ba yung dinala ko? 4.5. 4.5 yung, hindi kasi ako nag-compute eh. Hindi rin kasi ako marunong mag-compute or mag-budget ng mga time na yun. So, ang dala ko dito, 4.5, ano ko lang yun. Kinuha ko sa bank account ko sa ano. Wala pa akong US dollar noon. Nag-open ako ng US dollar account. Tapos, kinuha ko sa aking peso savings sa BPI, 4.5. Pero, hindi ko rin siya nagamit. Kasi ang ginamit ko, puro mga credit card. Yung dumating ako dito. Yung pang grocery ko, yung pang ano ko. So, hindi ko rin siya masyadong nagamit kasi siguro mga $3,000 to $4,000 pwede na as single. Mhm, Kung wala mhm. talaga, $2,000, um, basta yung employer ninyo ay nag-offer ng 2 months free accommodation, free transportation for the first month, um, tapos merong ino-offer na sign-in bonus na pwedeng i-release after a month on Mm, your first mhm. paycheck, $2,000 I think is enough. Pero kung gusto nyo talagang makasigurado at gusto nyo talagang, ayaw nyo magbakasakali, 'di ba? Siguro mga 5 ganyan para as in pasok talaga sa banga, as in hindi talaga kayo mahihirapan. 5,000 I think is good enough. Kasi pagdating nyo dito, after bago pa lang mag-end yung 2 months free accommodate kasi halos karamihan ng ospital ngayon nag-offer na ng mga 2 months free hotel or free accommodation. Mhm, Ganyan. mhm. So, bago pa lang mag-end ninyo, maghanap na kasi kayo ng apartment at magastos maghanap ng apartment. Number one, kailangan ninyong magbigay ng deposit. Usually, nasa mga $1,000. Depende sa halaga ng Yeah. apartment ninyo. Tapos mag-a-apply, application pa lang sa apartment, nasa 100, 150 or $50 na. And non-refundable yun kung minsan. Meron din namang mga property management na nire-refund nila. So, nakadepende yon. Tapos, yung deposit ninyo, yung 1 month advance ninyo, kasi dito yung bayaran halos 1 month advance, 1 month advance. Oo. Oo. So, ganun. Siguro gagastos kayo ng mga $2,000 to $3,000 doon. Nakadepende sa halaga ng apartment na kukunin ninyo. Yun nasa cost of living states pa ako. Low cost of living pa dito. Ang apartment dito, nasa mga lang 800 to $1,300 na One na bedroom, two bedroom. um, may mga two-bedroom na 900 dito, ganyan. Pero nakadepende rin sa place. Mhm, mhm. Kung saan ka magse-settle. So, yung mga maganda na sa mga 1.5, na sa mga 1.6, 1.4, maganda na yung two-bedroom. I see. Um,
So, gagastos kayo sa apartment pa lang 3,000. Tapos, pamasahe, ganyan-ganyan. Kasi hindi naman always free transportation. Kasi yung pinoprovide ng hospital sa amin, free transportation, papuntang work, papuntang pagkuha ng SSA lang, pagkuha ng ganito, punta ng government offices, mga ganyan, or medical. So kung pupunta gagala kayo, kakain sa labas, paminsan-minsan with your new friends. So kailangan din ng pera. Siguro mga $5,000, pwede na siguro yun. Pero kung wala talaga, $2,000 kung kayang pagkasyahin or $3,000. Basta Oo. wag bababa siguro ng $3,000 kasi mahihirapan kayo. Oo. 'Di 'Di ba? medyo yung Kahit walang-wala, mangutang kung kinakailangan, bayaran na lang kapag promise, very rewarding pag nandito na kayo. Basta sa unang 3 to 6 months, sipag-tiyaga, tiisin, wag masyadong, yun na nga, pagkarating dito, wag masyadong ambisyosa. Wag masyadong mangarap na ang gusto kong ganito ay gusto ko ng ganitong sasakyan. Dapat brand new yung sasakyan ko. 'Di ba? Di ba? kailangan talaga Karamihan ng mga ambisyosa. Yung pero okay din naman na na brand new yung kunin nyo. Lalo na sa katulad ko, na parang walang kaalam-alam pagdating sa car. Magpapanik talaga kayo pag nasiraan kayo dahil kapag bumili kayo ng mga 5,000, 3,000 car lang, magpapanik kayo sa daan. Kasi nga, bago pa lang kayo. Yung parang pag narisiraan kayo, hindi katulad ng experienced driver is, kalmado na, ganyan-ganyan. Tatawag para ito yung sasakyan. Pero pag bago kasi, lalo pat hindi kayo nakapag-drive ni minsan, kunyari sa katulad ko, ni minsan hindi ako nakapag-drive, dito na lang ako natutong mag-drive. So, okay rin siguro na kumuha ko ng sasakyan, at least for the first 3 years is, insured, yung parang wala akong aalalahanin, parang bago. Hindi pa naman ako nasisiraan sa daan. So, ewan ko na lang. For the first, more than a year na yung sasakyan ko, hindi pa naman ako nasisiraan sa. So, naging rin yun siguro dahilan din yun ng choice na kumuha ko ng bago. Pero sana kumuha na lang ako ng certified pre-owned talaga para na-lessen yung gastos or bumaba yung monthly kasi nakakapanghinayang. Alam mo ba yung monthly ko ngayon nasa 540. Gusto ko na nga siyang pero mababa din naman yung interest kasi nga nasa credit union ng ospital namin. So, talaga at least may gano'n. oo, hindi kami Oo. nahirapang mag-car loan. Mm. Yun yung pinakainitan ko, hindi kami nahirapan kaya nakakuha kami agad ng sasakyan within 1 month. Nagsasakyan kung Oo, siguro hindi. kasi ang kilala ko, ikaw, ilan yung APR mo? Yung APR ko ilan ba? Yung mga 4 ata. 4. Ano ba yun? Ngayon, mga Mga ganun. gano'n. That's low kasi ibang kilala ko nasa 12, may isa pa nga nasa 20. Hmm. Gusto ko nang din. Gusto ko nang, kung may budget, siguro. Nakakaano kasi, nakakapangamba rin yung hindi ako sanay na may utang ng bonggang Yeah. bongga. Ang, kung kaya ninyong kung kaya ninyong, um, kung kaya ninyong bumili ng sasakyan after 3 to 5 months, antayin, much better. Tapos bumili kayo ng brand new, second hand na certified pre-owned. Mas maganda yung ganun. May mga napanood ako sa YouTube na ganun yung ginawa nila. Kasi yun din yung sabi ng Pilipinang nakilala ko na travel nurse. Saan nag-antay ka na lang at bumili ka ng $15,000 na car, na cash, tapos di mo na ni-loan. Mas magaan sa pakiramdam na wala kang binabayaran. Kung kaya Totoo. ninyo na gano'n, di ba? Pero Totoo. iba-iba kasi tayo ng case. Yung iba hindi talaga mahirap makaipon kasi nga may kanya-kanya tayong priority or sinusuportahan. Hindi naman True. pare-pareho lahat ng tao. Yung mga iba pinagpala lang na walang responsibilidad. So, mas mabilis na nakakaipon. Pero
yun yung isa sa mistake ko na sana nag-ipon na lang muna ako. Tapos after 6 months, bumili ako ng second hand. Ayan. Kasi maganda yung mga second hand na sasakyan pala dito. As in, well-maintained yung mga sasakyan ng mga Amerikano. Hindi ka tulad sa Pinas na bubudulin ka. Hindi naman. Maraming mga certified pre-owned dito. Kaya siguro natakot yung mga Pinoy na bumili ng second hand dito. Pero sa totoo, no, yung mga second hand, mas fresh talaga dito kaysa sa atin sa Pilipinas. Totoo Hindi yan. ka tulad sa Pinas, bubudulin ka. Mhm. So, natakot siguro yung mga Pinoy, kaya ayaw bumili. Pero, as in, sabi nila sa mga 30 to 40% daw kapag kahit brand new, kapag na humarurot na sa kalye, yung value as in baba na. 20, marinig mo pa daw yung sound ng yung makina na pinaharurot sa kotse as in 20 to Mm. 30% or 40% ng value ng car bumababa. Oo, paglabas ng kasa. Yung Um, paglabas ng kaso. oo. Kaya, nakadepende pa rin. Kung pangarap niyo talaga, hindi kayo pipigilan. Bumili na kayo ng bago. Yeah, yeah, yeah. And so just a few more questions before we end. During your day offs, anong ginagawa mo? Anong mga libangan mo dyan? Do you spend time with your workmates going out? What do you do? During day off, nag-grocery. Kung minsan lumalabas kami ng beshi ko, ng friend ko. Pumupunta kami ng Costco, pumupunta kami ng mga premium outlets, ganyan-ganyan. Kasi mura yung mga premium outlets dito. Yan. Huwag lang kayong bumili ng mga sobrang mamahal. 'Di ba? Pero kung yung mga lang, yung mga alam niyo sa Saudi namamahalan na kami ng mga Tommy, dito hindi, lang, hindi siya makakabili kayo ng murang sa premium outlet, murang Tommy, murang Adidas, Mhm, Nike, at mhm. original talaga, hindi siya Japex. So, yun, kung minsan kumakain sa labas, sa mga gano'n, yun yung libangan namin. Kasi hindi naman masyado kasing syudad dito sa Dayton, Ohio. Siguro pag pero mas maganda pa rin ang Pilipinas. Pilihin mga Pilipinas. Maganda pa rin ang Asia as in. Sir, as in, mas na-excite akong magbakasyon. Siguro saan pa kayo magbabakasyon? Saan ba ako pupunta ngayon? Basta pumunta ako ngayong July. Ay, mas na-excite pa ako sa Pilipinas na umuwi ng Pilipinas kaysa sa maglibot-libot dito sa US. Siya. Parang hindi siya, wala masyadong gagawin for me. Mhm, mhm. Lalo na kapag single ka. Siguro pag family, okay lang. Pero mas nakaka-excite pang yung Asia kesa sa America. Pero wala tayong magagawa kasi nandito yung opportunity, nandito yung dolyares. So, carry lang. Carry na muna for the next, siguro mga 5 to 10 years dito sa Amerika. So yun yung mga ginagawa ko. Lumalabas, um, kumakain sa labas, may konti-onting shopping, mga ganyan. Tapos dito lang din sa bahay kung minsan nagpapahinga. Okay. And, teka, kasi kayo na mo pa sinasabi na parang, di ba, parang you have plans on leaving the emergency department no in the next siguro in the next few years or months. So, future plan, parang ano yung nakikita mong next opportunity for you pag umalis ka sa emergency department? Ang gusto kong gawin is insurance. Either um, yung pharmaceutical educator, yung nag-educate ng mga, or utilization review. Pero um, ang kasi ngayon, kasi maraming umaalis ng bedside dito, hindi lang mga Amerikano. Hindi lang mga Pilipino, pati mga Amerikano. So ang priority nila is yung may mga previous utilization review experience na merong case management experience na merong yun yung mga nila. Not unless meron kang solid siguro mga 3 years sa bedside, medyo makakonsider ka kapag merong nag-refer sa'yo. Pero advantage mo kung meron kang case management or utilization review experience. Alam mo, um,
na ano nga ako sa mga ano eh, yung mga nasa Pinas. Sabi niya gano'n, ay gusto ko talagang mag-ospital, gusto ko talagang yung mga gano'n, yung mga walang experience, yung mga new grad, sabi niya gano'n. Ayokong pumasok ng BPO, ayokong mag-utilization review. Hindi nila alam na magiging advantage nila yon pagdating dito sa Amerika. Ito yung ano to punto per punto na points ko para sa kanila. Kung wala ka rin namang balak na magtagal sa bedside nursing forever at wala kang balak na, magmukhang 60 years old na 22 years old ka pa lang, ay seryosohin mo yung pagiging utilization review mo sa Pilipinas kasi pagdating mo dito magiging advantage mo yan. As in, ng bonggang-bongga. Lalo kung wala ka rin namang balak na magtagal bilang hospital bedside nursing staff nurse. So, I were them, kung alam ko lang na hindi rin naman ako magtatagal dito, di sana yung 1.5 year ko, nag-utilization review na lang sana ako sa 'di ba, sa Pilipinas. Kaso wala, bumalik ako ng bedside kasi natatakot ako na parang baka pag naging ano ako dito, kapag bumalik ako ng ED nursing ay mahirapan ako, 'di ba? Di sana Oo. nag-ano ako, nag-apply ako. Hindi ko naman sinalalang kung wala ako masyadong ED experience, nag-apply na lang ako sa acute care rehab. After 3 years, di naging ano na lang ako, utilization review since wala rin naman ako magbalak na magtagal sa ED nursing. So yun, wag masyadong ipilit yung katawan na maging, or ipilit yung sarili na dapat, kasi may mga iba, maski NCLEX passer na ayaw pang mag-apply sa mga ospital kasi nga hindi sila matatanggap kasi wala silang bedside nursing experience. So ang ginagawa ng iba, pumapasok muna ng ospital, NCLEX passer na, tapos pag nagtagal ng 6 months, 7, tsaka nag-a-apply. Mag-apply na kayo, day. As in, maski sa acute care rehab, hindi yan masama. Halos, hindi ko naman sinasabi na pareho lang yung sahod, pero okay na napapunta kayo dito sa Amerika ng acute care rehab RN or kung saan man. Tapos kung wala rin naman kayong balak na maging isang ulirang nurse dito sa Amerika, is go for, believe me or not, ang sahod ng kung hindi na naman kayo magta-travel nurse, halos pareho lang kasi i-compute din nila or bibilangin nila rin yung bedside nursing experience niyo or yung nursing experience niyo, whether bedside or utilization review. Kasi for example, sa friend ko na Amerikano yon, 5 years ang experience niya, pero ang offer is halos pareho lang ng staff nurse dito sa Ohio na ED nurse doon sa utilization review. So halos pareho lang din siya. So Pero ang maganda sa utilization review at the end of the year, kasi parang ano rin yan, parang nasa Pinas ka. At the end of the year, kapag na-met mo lahat ng metrics, maganda yung mga metrics mo, meron kang bonus. Sa ospital, wala kang bonus. Ang magiging bonus, alam mo last year kung magkano yung natanggap ko lang na bonus, $300. Ang natanggap ng isa kong friend na na-meet niya lahat ng metrics niya nasa mga $8,000. O di ba? Bongga, parang Christmas bonus. I see, I see. Pero dun sa kaibigan mo na sorry, hindi ko alam kung na-disconnect ako. Anyway, dun sa kaibigan mo na sinasabi mong utilization review, work from home pa rin ba sila o pumapasok na sa office? Work from home. Work from home. I think Cigna ata siya dito sa Pinaka-common kasi dito is Cigna and UMR. UMR? Parang gano'n. Cigna. I see. Isusulat ko yun kasi meron akong 2 years na experience na UR. As in, priority. Ay, nako. Ano nila, parang malaking advantage mo talaga yun. Na parang, merong ng iba, since nagpi-PRN pa rin sila sa ospital, pero ano na sila, non-clinical. Kasi aminin man natin o hindi, ang bedside nursing nakaka-stress talaga at kung merong option, itong mga nurse na ito,
or meron silang option na wag nang pumasok ng ospital, is mas ako mismo sa sarili ko, mas pipiliin ko pang manatili sa isang non-bedside, non-clinical settings kesa sa manatili sa bedside kasi napaka-stressful at hindi mo gugustuhin kahit gaano ka pa kabuting nurse, kahit gaano pa kahaba yung pasensya mo, hindi talaga lilipas ang araw na either hindi ka napaprostrate sa colleagues mo, hindi ka namura ng pasyente mo, or hindi ka tinarayan ng pasyente mo. And believe me or not, hindi mo deserve yun. Parang, as in, kung alam mo sa sarili mo na napakabuti mo, tapos binibigay mo yung best mo sa kapwa mo, binibigay mo yung oras mo, yung skills mo, yung parang knowledge mo everyday, binibigay mo yung best mo sa pagtus, hindi mo deserve na, you know, halos kalahati ng shift mo is frustration. Or mga 4, 5, 6 hours ng shift mo ay frustration kasi minura ka or in-overwork ka ng kasamahan mo. Hindi mo deserve yun. Diba? Napaka-stress talaga ang bedside nursing. Okay lang na ma-stress ka ng bonggang-bongga kung travel nurse ka kasi napakataas ng bayad sa'yo. Pero kung staff nurse ka tapos ganun yung trato sa'yo, talagang parang mapapasabi ka na lang ng, hindi ko na kaya. Charis. Pero kung nakakontrata ka pa at ang buyout mo is nasa mga $20,000 tapos work from home ka, wag naman maging ano. Kung kaya pang tiisin. Kagaya ko ngayon, mababa na yung buyout namin parang ni-revise yung contract namin pagkarating nila. Alam mo ba yung buyout namin is $36,000 at first. Pero Okay. binago nila yan. Binago nila as in siguro nasa mga nasa $10,000 na lang yung buyout namin. Tapos nagdi-decrease pa siya each month. So kung aalis ako ngayon, siguro yung babayaran ko na sa mga $4,000 or $5,000 na lang. Kaya ko siyang bayaran agad kasi meron akong pambayad pero hindi ko siya ginagawa kasi sayang naman hindi pa naman ako napaprostrate ng bonggang-bongga. Nag-i-enjoy pa ako sa work ko. Nanghinayang ko. Imagine mo sa $5,000 pero sa ginastos ko sa kotse, hindi ako nanginayang nung mga ano na yun, no? Nung mga first few months ko. It's $5,000 na lang pero ang dami kong na-loss, yung monetary loss ba sa kotse. As in, nung mga hindi ako nanginayang pero ngayon, as in, binavalue ko na talaga at tinitreasure ko ng bonggang-bongga. Kasi napakatipid ko sa Saudi at bigla yung nag-change nung first few months ko dito sa Amerika. Pero thankful naman ako kasi after a few months, parang naibalik ko or parang napag-isip-isip ko na ano bang nangyayari sa'yo, Kan? Hindi ka naman dating ganito. O, di ba? Ganon. So, yun, hanggang sa peace muna. Ito nga apartment na to alam mo sa mga kaming magkakaibigan, ako na yung may pinakamurang apartment. I mean, stand alone na ako lang yung mag-isa. Kasi halos sa kanila nasa mga 1.3, nasa mga 1.2, ako lang yung nasa mga nasa 900. Though hindi siya kabonggahan na apartment, pero pwede na. Hindi naman ako nakatira sa isang mansyon nung nasa Holo pa ako. So, ano na to, parang splurge na to para sa akin yung $800 to $900 per month. And wala ako natutuwa ako, no? Kasi parang sinasabi mo rin talaga, no, na sinasabi mo yung, kunyari, mga pinagsisisihan mong splurge tulad sa car mo. Kasi I just know some people na hindi nila kayang sabihin yun or at least aminin. Yung ganun ba? Yeah, may mga iba, ang gagawin nila is parang, magdadahilan or hanap ng pag brand new kasi maiiwasan mo yung matitirik ka sa kalye. Kung titirik ka, merong towing company na kasama nga yan sa insurance mo nakakaloka tong mga hinayupak na sabi ko. Nagdadahilan lang kayo, Day. Nakasama ngayon sa ang charge lang ngayon, ang binabayaran mo sa insurance, mga $100 sa car insurance mo. Ito ang sasabihin ko sa kanila, the more na mas mahal ang kotse mo, the more na mas mahal yung insurance mo. The more na mas bago ka dito, the more na mas mahal yung insurance mo. O, di ba?
So kung siguro ngarag-ngarag yung ginawa kong kotse, baka yung insurance ko nasa mga $50, $40 lang ngayon, no? Kaso, siyempre yung kotse mamahal, alangan bigyan ka ng $50 tapos 'pag naibangga mo naging ano, ang taas ng babayaran ng ano, ng insurance. O kung ngarag-ngarag na kotse, maski maano yan, masira yan, ang insurance, konti lang yung babayaran. So konti lang din yung insurance. The more na Mm. mas luma yung kotse mo or the more na mas mataas yung mileage ng kotse mo, the more na mas mababa yung insurance na makukuha mo. So the more na mga $50,000 na kotse yung bibilhin mo, o yun, mas mahal yung insurance ng mga ganun. Masakit na, 50. Para sa mga nag-uumpisa. Ito, ito nga may mga iba, mad, sobrang, sobra kung makapag ano sa akin. Kasi nga, believe me or not, after 1 to 2 years na stay mo dito sa Amerika, pagsisisihan at pagsisisihan mo rin yan, yung sobrang gara na sasakyan dito sa Amerika. Kung yung mga Amerikano nga, ang tagal na dito, yung mga friend ko na mga ano na, as in, tayong mga Pinoy, kami siguro yung pinaka-star kapag nag-park na kaming 5 sa kasi puro bago yung sasakyan namin mga Pinoy. Siguro ang tingin ng mga ay nayupak to, ang daming pera ng mga Pilipino. Puro bago. Itong mga Amerikano, marag yung sasakyan dahil. Kasi parang everyday nag-ano sila, uy, yung ano ko, ganito lang yung sasakyan ko, ganyan. So sa amin, oh, gaday. Nandyan na yung Jeep. Nandyan na yung mga Mazda CX-5. Nandyan na yung, ay, naka-Jeep na, ano to, yung parang, hindi ko alam nga kung anong brand yun. Parang siyang basta, basta Baka mga Wrangler yan, hindi ko lang something na lang like that. yan daw. Yung puro mga bago lahat, yung mga Pinoy. Lahat ng nakaparadang halos bago ay pag-aari ng mga Pinoy sa ospital na I see. at mga Indian, yung mga international RN na nakarating dito. Kasi nga, yun ata yung yun yung mga international RN, yung parang tina-target nitong mga dealer na bentahan ng mga brand new car. Mm. Kasi nga, karamihan ng mga newly migrate na mga especially galing sa ibang bansa, parang nila na parang napaka-excited nilang magkasakyan. Lalo na yung mga new driver. Yan yung mga tina-target ng mga dealer. Yung mga matatagal nang nagda-drive ng sasakyan sa Pinas. Ako walang balak as in. Ano yan sila, parang tactical. Alam nila kung anong bibilhin. Alam nila wala nga akong kaalam-alam noon sa mga certified pre-owned, yung mga mileage, hindi ko alam yung mga ganun, yung mga mileage, sabi ko. Kasi nga hindi ako naging driver, so in short, nabudol talaga ako. Nabudol ako ng emosyon sa first 2 to 3 months. So huwag magpapabudol sa emosyon, i-feel muna, hindi naman kamahalan ng bonggang-bongga kung mag-Lyft at Uber ka for the first few months na nandito ka. Pag-isipan ng mabuti kung anong sasakyan ang kukunin. Kagaya ko, ang kinuha ko Mazda CX-30 Compact SUV, 4-seater. Minsan, well, may mga nakasakay naman na. Pero 70% ng itinakbo ng sasakyan na yun, 70 to 80%, walang nasa likod. Imaginein mo, edi sana kumuha na lang ako ng di ba, ng mga Honda Civic or mga small na Imaginein mo nung first bili ko ng sasakyan, parang kinonsider ko, ay, dapat maganda yung legroom ng passenger seat. Parang isang sakay ko. Lahat kami parang sasabi, uy, huwag natin kunin yung sasakyan na ganun kasi masyadong maliit yung legroom ng passenger seat. Sa isip-isip ko, sino bang isasakay natin dito? Lahat tayo, may sarili-sarili sasakyan. Ba, mga ganon. Single kang pupunta dito, tapos yun yung mindset mo. Diba? Kaya wag mo for me, for the first few months, like 2 to 3 months, hanggang siguro 4th months, wag mo nang bibili ng masyadong mahal na property, like sasakyan. Pag-isipang mabuti. Oo, no? Kasi And pwede naman actually, mag-Uber, Lyft.
Yeah, that's another option, totoo. And totoo yung sinasabi mo, no? Kasi may mga katrabaho ko, mga Amerikano, no? Nag-offer sila, ihatid ako sa bahay. So, isang beses, tropa ko, pumayag ako, o sige, hatid mo ako. Pero first time lang to. Kasi nangihinayang sila sa Uber ko, no? Pero, yung, yung dinala na ako sa kotse, akala ko mga bago yung mga sakin nila. Hindi, mga luma na rin talaga. Tapos, wise din yung iba sa kanila mag-spend kasi kaysa bumili sila ng mga bagong kotse, parang ini-invest nga rin nila sa mga bahay nila, mga ganun. Ayun, yeah. Mm-mm. And yeah, before we finish, Nurse Can, anong mga tips mo para sa mga bagong immigrant nurses na papunta sa Amerika? Ano yung mga magagandang paghandaan nila habang hinihintay pa nila yung process ng petition nila since may retrogression ngayon? Your Ayun. tips. Sa mga nag-aantay ngayon ng retrogression, ito talaga yung gusto kong sabihin. Huwag kayong ma-depress, huwag kayong masyadong ma-depress pagdating sa retro. Darating at darating yung panahon na makakapunta din kayo dito sa Amerika at Hey nurses, if you like this video, please make sure to subscribe to my newsletter to get more information about migrating to the States and getting the right employer. Let's go back to the video. Amerika at makakamtan nyo itong American dream na ito. As in, wag nyong madaliin. Hindi porket nakarating na kayo ng Amerika or first day nyo sa Amerika is tapos na, solved na agad ang problema nyo. Mga Inday, first day nyo dito sa Amerika, yes, happiness kasi at least nakamtan nyo na yung inyong American dream. But at the same time, simula na ito ng mga challenges, simula na ito ng pagsisikat nyo dito sa Amerika kasi hindi madaling kitain ang dolyar dito sa Amerika. As in, nakakapagod, dollar per dollar everyday, as in dugot pawis niyong paghihirapan, utak niyo madidrain ng bonggang-bongga. So sa mga na-hire papunta dito na merong hospital job na nag-aantay sa inyo, wag na kayong umalis ng bedside. Sa mga nasa Middle East, please lang, sasabihin niyo na parang malapit na yung priority date ko, uuwi na lang ako sa Pinas, please lang. Kung kaya niyo pang tiisin, manatili kayo sa bedside dyan sa Middle East. Kapag na-hire talaga kayo as bedside, ED nurse, ICU nurse, ayokong pumunta kayo dito sa Amerika na meron kayong malaking gap, like 1 year or 2 years, tapos magsa-start kayo dito as an ICU or emergency department nurse. Kasi, believe me or not, kapag sobrang laki ng gap ninyo, tapos yung bago ng gap ninyo is maliit lang or manipis lang yung naging experience niyo, like 1 year lang, tapos or 2 years lang, tapos nagka-gap kayo ng 2 years na naman, as in, mahirap ibalik yung skills na meron kayo or yung mga knowledge na natutunan nyo on your first 2 years. So, wag kayong aalis ng bedside ng buong. Kasi pagdating nyo dito, kung wala kayong alam, believe me or not, mabubuli kayo at aapihin kayo ng mga kasama ninyo. While as kung meron ka talaga kayong knowledge or sanay na sanay kayo sa trabaho sa inyong area of specialization, pagdating nyo dito, walang makakapangbuli sa inyo ng bonggang-bongga. So, huwag kayong aalis ng bedside. Pero sa mga matatanda na 20 years na, halos alam na yung gagawin kahit ipikit yung mga mata, so pwede na yan. Kahit magkagap kayo ng mga 2 taon, 1 taon, pwede na yan. As in, kasi meron akong mga kasamaan sa Saudi na parang ang tanda na, kasi pinipikit yung mga mata, tusok lang ng tusok. Kapag alam na lahat ng gagawin, lahat, titratable drips, everything sa lahat ng ED, alam na nila yung gagawin. Walang problema sa mga ganun. Pero sa mga maninipis pa yung experience, tapos uuwi ng Pilipinas, tapos dediretso dito sa Amerika, wag na. Okay, sa mga sa mga na-hire sa non-hospital settings like acute care rehab, nursing home, or kung ano man, okay rin naman ipagpatuloy ninyo yung nursing bedside nursing experience ninyo. Go lang kasi siguro mas madadalian kayo kapag nasa hospital pa rin kayo. Pero
wag kayong masyadong sa mga walang experience tapos sasabihin, "Hi, ayokong mag-nursing home or ayokong mag-acute care rehab." Believe me or not, nakaka-stress ang bedside nursing dito sa Amerika. Kaya believe me or not, after 3 or 5 years kung hindi rin ninyo mahal yung pagiging nurse or mahal ninyo yung bedside nurse, aalis at alis din kayo diyan. So wag niyo nang sayangin, mag-utilization review nurse kayo. Pagdating niyo dito, advantage niyo 'yan ng bonggang-bongga. Napakasarap mag-work from home. Kung wala rin naman kayong kung wala rin naman kayong ambisyon na maging isang Daisy Award sa bedside nursing, wag na. Ako nga, gusto ko nang work from home very soon, tatapusin lang yung contract. So yun, wag mawawalan ng pag-asa, i-process kung anong kailangang i-process, mag-focus sa IELTS. Darating yung panahon sa mga NCLEX passer na at nag-aantay pa lang ng PD, kayo pa ba yung mawawalan ng pag-asa? Yung mga pag-graduate pa lang, yung iba nga pa-start pa lang ng nursing, yung iba mag-NCLEX pa. Kayo pa na naka-line up na, kayo pa yung mawawalan ng pag-asa, di mas lalo ninyong binigyan ng dahilan yung mga hindi pa nakakapasa ng NCLEX na wag nang ituloy yung kanilang American dream. Laban lang mga Inday. Tama, tama. Laban lang, laban lang. Okay. Wow, grabe. Ang haba ng episode natin. 1 hour and 40. Okay. Can, maraming salamat sa contribution mo ah. Dami ko na naman natutunan ngayon. Yes, sana patuloy ka pa ring mag-update, patuloy kang mang-inspire ng mga kapwa natin nurses na nasa Pinas pa rin. Kasi maganda talaga yung opportunity na nag-aantay sa kanila dito sa Amerika. Lalo pat marami pa rin na mga nasa Middle East ang hindi bukas yung pag-isip sa kung ano mang meron dito sa Amerika. Kasi lahating iniisip. Isa sa mga dahilan din kaya ako nag-vlog, gusto kong i-show na hindi lang puro bills tayo dito sa Amerika. Meron din naman kaming naiipon mga Inday, hindi puro resibo lang. Cebu. Hindi ko napipili yung umalis sa Saudi kung puro resibo lang kami dito. Baka after 1 year or 2, bumalik na ako ng Saudi. Pero gusto kong i-show sa mga kapwa ko USRN na bata pa, nasa 30s pa, nasa 28, early 30s, na meron talagang malaking pagkakaiba kapag nakapag-Amerika kayo. Bukod sa pagkarating nyo dito is permanent resident agad kayo, tapos after 5 years ay gusto na nilang maging American citizen. Bukod dun lang. Monetary wise, as in napaka rewarding ng Amerika kumpara sa Saudi Arabia. Kung magkano yung pinapasweldo natin sa mga American nurse sa Saudi Arabia, ganon ang sasahurin nyo dito sa Amerika. Kasi doon times 3, times 4 ang American nurse, tapos yung Pinoy mababa yung sa Saudi. Talaga? O ganon. Yan. So, kung ano yung pinapasahod na standard of pay rate ng mga kano na nasa Saudi Arabia, kasi merong mga American nurse na nag-work doon kung ano yung pay rate nila, yun yung pay rate ninyo dito sa Amerika. Oh, I see. Kaya nagtatrabaho itong mga kano sa Saudi Arabia kasi free accommodation kasi sa Saudi, free accommodation, free transportation. So malaki yung maiipon nila. So advantage ang pagiging isang Amerikano kapag nag-work ka sa Saudi Arabia. So mga Inday, kung gusto niyo niyang fairness pagdating sa trabaho, pagdating sa salary compensation, punta kayo dito sa Amerika. Kasi kapag nag-travel kayo, mas mahigitan niyo pa yung sweldo ng isang kano dito kapag gusto niyo mag-travel. Pero ako, gugustuhin ko na or pipiliin ko na yung kapayapaan sa buhay ko, Charis. Kasi nakaka-stress mag-travel, nakakaloka. Siguro mga 1 or 2 years for the experience kung gusto mo talaga mag-travel. Kasi pwede ka namang huminto anytime kapag nag-travel ka.
Pero marami kasi sa atin na parang gugustuhin mo na lang ng kapayapaan. At ngayon, dito sa Amerika, kung hindi ka rin naman magaling maghanap ng contract, ah sabi nila mas maganda na yung permanent staff nurse ngayon na hourly rate kasama yung mga incentives and bonuses sa mga ospital kumpara sa travel nursing. Kung hindi ka rin naman magaling maghanap ng contract, di Mhm, ba? mhm. Hindi ka tulad doon sa COVID, nung COVID pa, super boom talaga yung travel nursing. So, come na to America kasi napakaganda ng opportunity dito as in. Hindi kami puro bills dito mga Inday. Yung mga sinasabi, ano nang naman yung sinakanin, show off. Kasi parati yung sinasabi niya parang show off kasi ang ganda ng apartment, ang ganda ng may green card, merong magandang sasakyan, show off lang yung sinakan. Wala yung naiipon. Wala kung mga ganun. Kaya sa vlog ko napaka-transparent ko, sinasabi ko punto por punto kung magkano yung kanita ko, magkano yung bills ko, iso-subtract as in para maloka yung mga Mhm, mhm. yung mga nega kong friend, charis. Pero ah, marami din namang benefits ng pagtatrabaho sa Saudi Arabia. Yun nga lang, mas bongga dito sa Amerika. Kaya Mhm, kam mhm. na mga Inday. Okay. Wow. Nurse Can, maraming salamat. Thank you. Alright.